Rabi ka absat kat dawatak iti tunggal may nga tumakder tayo kat rogyanan tayo iti panagkararag iti dating aramid tayo. Yes. Come on, church. Let's close our eyes and let's welcome the Spirit to dwell among us this night. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Pray, we invite you to this place. Come on, speak thanksgiving to our God, church. Thank you, Jesus. Thank you for the blessings, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa, Panginoon, Lord God, sa buong week na ito sa amin, Panginoon. Lord God, today, Panginoon, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord God, upang nandito ulit kami, Panginoon, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang magpuri, Panginoon, Lord God, upang makinig, Panginoon, at matuto, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang mag-anoid sa bawat isang magagamit, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. And I pray, Lord God, sa magbabahagi po, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord God, naway ikaw po, Panginoon, Lord God, ang siyang makita, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God, na let your word, Panginoon, Lord God, ang iyong kalooban lamang, Panginoon, ang lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, Lord God. Panginoon, ang bawat tengang makakarinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord God, ay mabibigyan ng kalakasan, Panginoon, Lord God, that they will be renewed, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga espiritu, Panginoon, Lord God, sa mga uhaw, Panginoon, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, Lord God, ay mapupuno, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, Lord God, ang mga kapatiran pa po namin na wala dito sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang liwaliwayang, Panginoon, Lord God, tidalanda, Panginoon, Lord God, upang makarating po sila dito ng safe and sound, Panginoon, Lord God, at makakasama po namin sila, Panginoon, Lord God, sa pagpupuri sa oras na ito, Panginoon, Lord God. At Panginoon, sa iyo ko na po pinagkakatiwala at ibinabalik ko sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan nga natin ng ating Panginoon. Hallelujah! At tayo papurihan ang kanyang pangalan. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasama sa presensya.
Tagalang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagkisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Sumasayaw, sumasayaw na nga, tagalang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagkisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Oh Panginoong Jesus, kami narito ngayon upang papurihan ka, sampay ng almo. Hallelujah. Isa pa, kantayin natin to. Ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga,
buong mundo, kadakilaan mo. Napakadakila mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon naman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Panginoon, wala kang katulad, Panginoon namin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, O God. Tunay ang di ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Minsan pahawitin natin to, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang Sa panahon, habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, come on, speak it. wala kang Say it to the Lord. Declare na walang katulad ng Panginoon. Yes, Lord. wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. The Bible says that He is faithful. Ang Diyos ay tapat sa buhay ng bawat isa. Marami man tayong pagkukulang sa Panginoon, pero ang Diyos tapat sa buhay natin. Hindi nakabase ang katapatan ng Diyos sa katapatan mo sa Kanya. Maybe na lumalayo tayo sa Panginoon kung minsan, marami tayong tanong sa Panginoon, pero lagi natin tatandaan na tapat ang Panginoon. Walang katulad ng Diyos. Siyang lumikha sa iyo. At walang ibang gusto ang Panginoon kundi ang makabuti sa ating buhay. Lord, sa gabing ito,
Itinataas ka namin, sinasamba ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo mula noon hanggang ngayon. Lord, sa mga panahon kami nagkulang, patawarin mo kami. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nagduda, Panginoon, sa kapangyarihan mo, patawarin mo kami. Lord, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin sa araw na ito that there will be a shifting in our mind, that you will speak to our spirit, and let the Holy Spirit dwell upon us and continue to prosper us as we know the true knowledge of Christ. Lord, tulungan mo kami maintindihan ng buong buo ang plano mo, ang binigay mo magandang balita sa amin. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa gabing ito. Panghawakan niyo po kami, ihanda mo ang aming puso't isipan. Ihanda mo, Panginoon, ang mga sisidlan na siyang makikinig ng iyong salita. Wala po kaming may ibang may babalik, kundi papuri, pasasalamat. Come on, just thank the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandito po tayo. Malakas, ligtas. Panginoon, salamat po. At patuloy niyo po kami, Panginoong, iingatan. Lord, we give up all the praises and glory to you. All the thanksgiving, all the adoration. Let your majesty reign in this place. Lord, I thank you that you will continue, Lord, to prosper your people tonight. Let your word be planted today. We honor you, Lord. We bless you. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Lord habang tayo umuupo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, makakaupo po tayo. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Sino pong bago yung first time dito sa church? Pwede bang tumayo? Sige, tayo tayo para makilala. Praise God. Welcome po. Palakpakan natin ang Lord. First time ba niya? Oh, okay. Amen. Praise God. Pasensya na kayo. Lagi ko nakikita itong mga to. Kaya, hallelujah. Praise God. Welcome. Masaya po ako at nakarating po kayong lahat dito sa gabing ito. Masaya ako na ngayon kayo nakarating kasi pag Sunday ito sigurado ko wala tayong uupo ang lahat. Amen ba? Sinadya ito ng Panginoon na ngayon kayo makarating dahil pag kumating kayo ng linggo, problema natin. Amen? So, sa mga first time po rito, welcome. Kung hindi kayo nagdala ng jacket nyo, pag kayo nilamig, bahala na muna ang Panginoon sa inyo. Amen. So tonight, I am very happy na binigyan ako ng Panginoon ulit. Magbaba ng word this Friday. So, good evening. Pakisabi sa katabi, good evening. Amen. Ang bilis ng panahon, this is the last Friday of year 2026. Imagine mo, ito na yung huling biyernes ng January 2026. Amen. So welcome to our Friday service sa mga nandito sa church at sa mga nasa live. Sa mga nasa live po, I want you to i-type nyo, thank God, it's Friday. Amen. Alam mo, sa mundo, pag sinabi mong thank God, it's Friday, unang mo may isip, inuman yan. Galing ako sa buhay na yon. Amen. Praise God, sila, ang ginagawa nila ngayon, inuman, hindi magagandang bagay, pero tayo, nandito tayo para sa salita ng Diyos. Kaya palakpakan mo ang sarili mo sa gabing ito. Amen. At sabi mo sa katabi mo, walang matutulog. Alam ko malamig, pero walang matutulog. Amen. Hallelujah. So praise God. Our title for tonight is Fight Your Battles. Pakisabi, Fight Your Battles. Sino pong naniniwala na lahat po tayo may laban sa buhay, may battle? Magsabi na Amen. But my question is, how do you fight your battle? Amen. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong pagsubok. Lahat tayo, may kanya-kanya po tayong pinagdaraanan. But how do you fight your battle? Alam nyo, may magkakaiba pong laban ang bawat isa at iba-iba yung pinanggagalingan niyan. Naniniwala ba kayo doon? Yung katabi mo ngayon, meron yung pinaglalabanan pero magkakaiba yung laban po natin. Amen. Yung iba dito, merong masakit yung bulsa. Amen. Meron din po yung iba, may mga battles na hindi mo may paliwanag. So, kung titignan mo, lahat po ng tao may battles. Pero meron pong mga battle, meron pong mga laban tayo na tayo po ang gumawa. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na meron kang battle ngayon sa buhay mo na ikaw din ang gumawa? Bigyan ko po kayo ng example.
sickness. Alam mo, hindi lahat ng sakit, minana mo. Yung iba, ginawa ng tao. Amen ba? So meron po tayo mga battle na tayo po ang gawa, like sickness kasi inabuso mo yung katawan mo. Unhealthy relationship. Kayo yung pumapasok ka sa mga unhealthy relationship. Amen. Nasubukan niyo ba nakipagrelasyon sa hindi tamang tao? Amen. Akala mo mabait, tapos at the end of the day, bigla kang bubugbugin pala. Ang dami sinasabing hindi magaganda. Amen. So meron din pong mga wrong decisions in life. Pakisabi, Lord, tulungan mo ko to have right decision. Amen? And there is unforgiveness and many more. Marami pong battle ang tao, maraming pinanggagalingan, marami tayong battle na tayo mismo yung gumawa dahil sa ating mga choices. Pero, ngayong gabi, I want to open your mind on something na kung minsan ito ang hindi nakikita ng maraming tao. Meron tayong isang bagay na pinagmumulan ng battles. And who is that? And what is that? It is the devil. May mga battle tayo sa buhay natin ang pinagmulan niyan sa demonyo. Naniniwala ba kayo doon? Amen, ba't parang hindi kayo naniniwala? May mga battles tayo na minsan ang pinagmumulan niyan sa demonyo. Yan ang sabi niya sa Ephesians 6:11. Sabi niya, put on all God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. So kung titignan mo, ang sabi niya, all the strategies of the enemy. Ibig sabihin, maraming plano ang kaaway sa buhay mo. Maraming strategy ang demonyo sa buhay mo. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, makatayo po tayo, makapagtagumpay po tayo sa mga atake ng kaaway. Kaya sabi niya, to stand firm. Pakisabi, stand firm. Marami na pong tao ngayon, pag dumaan sa pagsubok, ayaw na nila. Sino pong dumating doon? Magsabi na amen. Lahat ata tayo, may pinagdaanan tayo, parang ayoko na. Parang Lord, parang pwede ba? Tama na, wag na. Parang ayoko nang dumaan dito. Amen? Nasubukan niyo ba yon? Ba't parang ako lang? Lahat tayo pinagdaraanan yung battle na parang ayaw na natin. Amen. Pero ang sabi ng Lord, so that you will be able to stand firm. The goal of God in your life that you can, ang gusto ng Diyos, maka-stand firm ka, makatayo ka, na ikaw mapaglabanan mo lahat ng battle na meron ka. Kaya nga sabi niya, titignan niyo ito mga kapatid, the enemy has the strategy in our lives. So merong estratehiya ang kaaway sa buhay mo, kaya kailangan natin ng discernment. Pakisabi discernment. Ang discernment, ibig sabihin, dapat alam mo, nakikita mo kung anong gawa ng kaaway sa buhay mo. I will give you an example sa mga strategy ng kaaway. Number 1 is lies. Kasinungalingan, deception, worry, fear, and distraction are examples of devil's strategy. Ang unang ibibigay sa atin ng kaaway, kasinungalingan. Deception. Pag sinabing deception, yung alam mong mali, pero ginagawa mo. Nasubukan niyo ba yon? Alam mong mali, pero ginagawa mo, ang tawag doon deception. Amen. Ngumingiti kayo kasi alam ko nangyari rin sa inyo to. Lahat tayong mga tao. Kasi yan ang tool ng kaaway. Amen. So worry. Sino na pong nasubukan na mag-worry? Amen. Sa mga nanay. Walang bigas, walang gatas, wala lahat. Nag-worry tayo. Amen ba? Fear. Nandyan yung takot. Kasi ang takot, madali tayong kontrolin ng kaaway pag nandyan ang takot. And distraction. Sometimes, if the enemy cannot lie to you, if he cannot deceive you, hindi kanya kayang pag-alalahanin or takutin, he will distract you. Sabi nga ng isang post natin, nakita ko one post one time sa Facebook, sabi niya, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Amen. Tingnan mo kayong katabi mo kung laging busy. Busy-busyhan. Di ba marami sa atin, di ba kung minsan, hindi naman tayo lumalayo sa Panginoon pero sobrang busy mo lang. Pero hindi mo ba alam na yan ang tool ng kaaway para ilayo ka sa Diyos? Amen. Kaya sabi niya ng 1 Peter 5:8, stay alert, watch out for your great enemy. Sino daw po? The devil.
He prowls around like a roaring lion and looking for someone to devour. So ang gusto ng kaaway, lapain tayo, saktan tayo. Amen? So ang kalaban po natin is the devil. Amen? Kaya magbabantay tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbantay tayo. Kaya sabi niya, stand alert. Hindi dapat tayo, matanong ko lang kayo, naglalak ba kayo ng pintuan sa gabi? Bakit? Para save. So, ibig sabihin, nagbabantay ka para gusto mong maging safe yung pamilya mo. Amen? Kung minsan, ginagawa natin yun sa physical na pamamaraan, pero hindi natin yung ginagawa sa spiritual. Do you agree with me? I will give you an example. Yung mga napapanood mo sa Facebook, napapanood mo sa Netflix, napapanood mo sa YouTube, naririnig mo sa kapitbahay mo, yung pinag-uusapan ninyo, sometimes it is attack from the enemy, hindi mo lang napapansin. Kanina meron po akong pinapanood sa Netflix, nakakatuwa siya. Pero marami siyang kabastusan. After nun, tinigil ko. You know why? Kasi it's a trap from the enemy kung ano yung nakikita mo, kung ano yung naririnig mo. Kaya kailangan magbabantay tayo. Kung ikaw, sinasarado mo yung pintuan ng bahay nyo pag matutulog ka, pag walang tao, or kahit nandun ka, dapat ganun din tayo sa spiritual, magbabantay tayo. Marami na pong tao ngayon, ang patuloy po na nagka-crash ang buhay, patuloy na hindi lumalago ang buhay dahil hindi marunong magbantay sa spiritual. Amen. Amen ba? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Kaya sabi po rin po ng Ephesians 4:27, do not give the devil an opportunity. Huwag mo daw bibigyan yung demonyo ng oportunidad to lead you into sin. Alam niyo ba ang kaaway, hindi naman po siya ang magkakasala. Sino nagkakasala? Sinong gagawa ng kasalanan? Tayong mga tao. Sasabihin niya lang, bubulungan ka lang yan. Sige, isang shot lang naman yan eh. Bubulungan ka lang yan, pero ang gagawa pa rin ng kasalanan, sino? Amen. Minsan lang yan, di naman nila malalaman. Amen. Ayaw ng parents mo mag-boyfriend ka, sige, di naman nila alam kasi LDR naman kayo eh. Amen. Sometimes, it will lead you into sin. Kaya sabi niya po dito, do not lead you into sin by holding grudge. So hindi lamang po sa mga ginagawa po natin, kundi kung minsan kung ano yung nasa loob natin, huwag daw tayong magtatanim ng sama ng loob, nurturing anger. Nakakatawa nga ito. Sabi ko, ibig sabihin, ang galit, kaya mo pang in-nurture? Nasubukan nyo na ba yung gano'n, nagalit ka sa isang tao tapos hindi mo pinatawad? Along the way, lumalaki yung galit mo sa isang tao na yun. Amen? Sa mag-asawa, uso yan eh. Amen? Nag-away kayo sa maliit na bagay, tapos dahil hindi kayo nag-usap buong gabi, kinabukasan, hanggang lumaki ng lumaki, pero pag yung pinag-awayan ninyo, pag binalikan nyo, ang liit-liit lang na bagay. Alam niyo po ba na kami pong magkasama, one time, nag-away po kami dahil sa piso. Nakakatawang pong pakinggan, pero nangyari sa amin yun. Amen? So do not nurture anger or harbor resentment or cultivating bitterness. Kaya tayo po, huwag tayo ang maging cause para magkasala po ang isang tao. Amen ba yon? So how the devil will lead you to sin? It will always start with no one can see you. Di ba lagi sinasabi, di bali wala naman makakakita, wala naman makakalaman. Amen. Pero tatandaan nyo, wala pong ginagawa na sikreto na hindi nabubunyag. Amen? Kaya dapat tayo, hindi tayo naniniwala sa kaaway. Because if you do, he will use guilt and shame to keep you away from God. Dahil pag naniwala ka sa kasinungalingan, sasabihin sa'yo ng kaaway, pag ginawa mo na, nakakahiya ka, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Kung minsan yun na yung gagamitin niya, it is the guilt and shame to keep you away from God. Sino pong nasubukan po magkasala tapos ang hirap ng lumapit sa Diyos? Kasi nagigilty sila, nandoon yung hiya. Magsabi na amen. Lahat tayo naranasan yun, amen. Kaya nga, sinasabi ng Bible, do not give the devil an opportunity. And sabi niya sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood.
Alam mo, yung ginagawa ko po sa inyo, fina-foundationan ko po kayo kung saan nanggagaling yung ibang battles natin and more of the battles. Kasi pag Kristiyano ka, ang nagiging kalaban mo mga kapatid, pag Kristiyano ka na ay ang demonyo. Pansinin mo to. Nung hindi ka Kristiyano, okay naman buhay mo. Amen. Napansin niyo ba yon? Nung hindi ka Kristiyano, okay naman buhay mo. Pero nung naging Kristiyano ka, parang may mga pagsubok sa buhay mo. Alam mo bakit? Kasi yung kaaway, ayaw niyang bumuti buhay mo. Dati nung hindi ka Kristiyano, nandun ka sa side niya. Kumbaga magkakampi kayo ng demonyo. Siyempre, pag magkakampi kayo, alangan guluhin niya buhay mo. Alangan magkaroon ka ng battle. Pero ngayon na Kristiyano ka, once you accept Christ in your heart, once you accept Jesus as your Lord and Savior, maraming mangyayaring hindi maganda sa buhay mo, pero kasama mo na ngayon ang Diyos. Amen? So we need to understand that we need to fight our battles and we need to know who is your enemy. Kaya ang sabi niya dito, for we are not fighting against flesh and blood. Marami pong bagay dito sa lupa na hindi po yung tao ang kalaban mo. It is the spirit behind. Bakit ba yung tao na yun mura ng mura? Dahil hindi mo alam na trauma pala nung bata. Bakit yung tao na yun magnanakaw? Yung pala, maraming tinuturo sa kanya nung bata. So it is the spirit behind. Naintindihan niyo po ba ako? Amen? Natututo po ba kayo? Kasi sabi niya, we are not fighting against flesh and blood, so hindi tao ang kalaban mo, but against evil rulers, authorities of the unseen world. Amen. Kaya gusto ko po maintindihan niyo sa gabing ito ng kaaway po natin, hindi yung asawa mo. Amen. Hindi yung biyanan mo. Amen ba yun? Hindi yung biyanan mo. Hindi yung anak mo. It is the spirit behind. Ano ba yung nag-ooperate sa anak mo? Bakit ba siya matigas yung ulo niya? Bakit ba baka may spirit of anger? Baka may spirit of, tawag dito, yung orphan. Hindi siya nakafeel ng pagmamahal, kaya ang hirap kausapin, kaya ang tigas ng ulo. So it is the spirit behind. Amen. Nakukuha niyo po ba? Bakit alam mo marami pong beses na nakakausap ako ng mga asawang babae nang lagi nilang reklamo sa asawa nila, manginom pastor. Ay nandiyan lamon. You know why? Bakit may spirit of drunkardness? Kasi doon nila nakikita or doon nila nafe-feel yung joy na panandalian. Amen. Pero kung titignan mo kung bakit sila manginginom, kasi maniwala po kayo sa akin o hindi, manginginom po ako dati, kaya alam ko to. Kaya sila naging manginginom dahil iyon yung nakikita nilang relationship na magpapasaya sa kanila. Pero hindi nila naintindihan, pag nakilala nilang Panginoon, yung panandali ang saya nila sa inuman, mapapalitan ng forever na joy. Amen ba yun? Kasi dati lagi ako nasa labas. Bakit sino po dito nasubukan mas gusto na nila sa bahay ng barkada nila kaysa sa bahay nila? Nasubukan niyo ba yun? Kasi kung minsan doon mo natatagpuan yung joy. Anong lagi natin rason? Balik kami, umanungot na. Amen. Amen. So kung minsan sa bahay walang spirit of love, walang unity, walang kaya lumalabas tayo, hinahanap natin sa ibang bagay. Pero ang kaaway natin is hindi yung magulang mo, kundi the spirit behind na hindi nagagawa ng tama sa loob ng bagay o sa bahay yung pagmamahalan. Amen. And little did you know, pag ikaw naging magulang ka, maintindihan mo bakit lagi nagagalit ang nanay at tatay mo. Kasi mahirap magpamilya. Amen. Amen ba? Yung may mga anak na ngayon, di ba? Masaya? Kaya sa mga nagmamadaling mga magkaanak, manalangin muna kayo. Amen? Sino dito ang lagpas 3 anak? Wala pa naman. Oh, praise God. Ayaw nyo na atang magparami. Hallelujah. So gusto ko maintindihan natin ang kaaway po natin dito is yung demonyo. Kaya, kailangan natin maintindihan, it is the spirit behind. Anong sabi niya dyan? Against evil spirits in the heavenly places. So anong sabi? Evil spirits. Amen. Kaya sabi ng John 10:10, the thief comes, ilagay mo nga bro, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Anong ginagawa doon ng kaaway?
magnakaw, pumatay, at sirain. Yan ang goal ng demonyo sa buhay ng tao. Pumatay, nakawin, at sirain ang buhay ng tao. But the Bible says, I have come that they may have life. Yan po ang goal ni Jesus. That you may have it in full. O yung bata nag-aamen. Amen. Praise God. So I have that they may have it life. Sino po dito gusto mabuhay ng maayos? Amen. Sino dito gusto mabuhay ng may pagpapala sa Diyos? Amen. Kaya sabi dyan ng 2 Corinthians 10:4, dapat maintindihan po natin that we use God's mighty weapons and not worldly. To knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Nagsisimula po lahat yan sa kaisipan natin. Kaya alam mo, kung gusto mo magbago ang buhay mo, dapat mabago yung takbo ng isip mo. Amen. Dahil maraming paniniwala tayong mga Pilipino, mas lalo po tayong mga tao na hindi tugma sa salita ng Diyos. Amen? Nagsisimula sa kaisipan. So kaya kapag tayo nananalangin, Lord, this is one of my prayers. Lord, anong kasinungalingan ang pinapaniwalaan ko pa ngayon na nagpapabagal sa growth ko? Dapat yun yung question natin sa Lord. Lord, ano pang kasinungalingan ang meron sa buhay ko? Bakit hindi ako makalapit sa iyo? Ito tanong ko to dati. May mga taong grabe parang personal nilang kilala ang Panginoon. Amen. Yung parang kumbaga nakakausap nila face to face ang Lord. Ako nainggit ako doon. Ang tawag namin yung holy inggit. Amen. Kaya ang tanong mo, Lord, ano pang nagpapabagal sa akin? Ano pa bang kasinungalingan ang meron sa akin? Because sabi niya, we use God's mighty weapons, not worldly weapons. Alam mo, we don't fight the devil with worldly weapons. Amen. Hindi ka pwedeng pumunta, nakaaway mo ang demonyo na ang dala mo iskupita. Amen ba, Jomar? Hindi mo pwedeng dalhin yung iskupita mo pagkalaban mo yung kaaway, yung demonyo. Amen. You cannot bring a knife in a gunfight. Hindi ka pwedeng lumaban sa demonyo na ang hawak mo, baril. Amen. Hindi ka rin pwedeng makipaglaban sa kung barilan ng hawak mo, kutsilyo. You cannot bring a knife into a gunfight. Because spiritual battle needs spiritual weapons. Pakisabi, godly weapons. Yan ang kailangan natin. So how to fight your battles? Pinundohan ko lang po kayo, pinundasyonan ko kayo. How to fight your battles? Number 1, prayer. It is the spiritual weapons. Amen? Ilaban mo sa panalangin. Pakisabi, ilaban mo sa panalangin. Because when you pray, you allow God to act in your circumstances. Alam mo, ayaw ng kaaway na nananalangin ng tao. Ang gusto ng tao, mag-alala. Alam mo, anong kapalit ng prayer? Worry. Amen. Bakit? Kasi pag nananalangin ka, ibig sabihin, pinapahintulutan mo ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Pero, kung hindi ka nananalangin at nag-aalala ka, ibig sabihin, ginagawa mo yung trabaho ng Diyos. Inaalala mo dahil gusto mo ikaw lahat gumawa. Hindi mo pinapahintulutan ng Diyos na gumawa siya sa buhay mo. Naiintindihan niyo ba yon? Nagigets niyo pa po ba yung sinasabi ko? So when you pray, you allow God to act in your circumstances. And when you pray, you give God the things you don't control or know. Marami tayong bagay na hindi natin control. Amen? Sino naniniwala doon na hindi natin control lahat ng bagay? Hindi mo alam lahat ng bagay. Amen? Kaya sabi ng Philippians 4:6, don't worry about anything. Hindi mo kayang gawin lahat. Pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, mga nanay at tatay, mga dalaga at binata, hindi mo kayang gawin lahat. Hindi ko kayang gawin lahat. Amen. Hindi po tayo Diyos. Hindi mo kayang gawin lahat. That's why the Bible says, sabi niya, do not worry about anything. Dahil pag nagwo-worry ka, ibig sabihin, ginagawa mo sa sarili mong kakayanan. Kaya ka nag-aalala kasi binabase mo sa sarili mong kakayanan. Amen ba? Kaya ko ba itong gawin? Kaya ko ba ito? Hindi mo kaya ng Lord. Amen. Ibabase ko po sa pagpapastor. Alam niyo po, marami po ako nakikilalang tao. Marami po ako nalalaman na problema.
Kung ako po mag-aalala o kaya isipin ko kung paano ko sila lahat matutulungan, mamamatay po kami mag-asawa. Amen? Amen ba? Kaya buhay po sa akin, do not worry about anything. There will be a time na sabi ko, Lord, hindi ko sila kayang tulungan, kaya mo silang tulungan. Amen? More or less, nasa 100 plus po tayo. Imagine mo, 100 na kaluluwa, 100 din pong problema yon. Magkakaiba problema. Amen? Ganon din sa inyo, ilang kayo sa pamilya nyo, ganon din kadami problema nyo. Amen ba? Kung 5 kayo magkakapatid, 5 rin kayong problema. Nare-realize nyo ba yun? Amen. So do not worry about anything. Hindi mo kaya lahat, kapatid. Huwag mong subukang kontrolin lahat ng bagay dahil dyan papasok ang depression and anxiety. Amen. Hindi mo kaya lahat ng bagay. Amen po ba yon? So ibigay mo sa Panginoon. Alam nyo ba't madali po tayong matalo ng demonyo? Dahil ginagawa natin yung ginagawa dapat ng Diyos. Ang sabi ng Lord, the vengeance is mine. Ibig sabihin, pag ginawang ka ng hindi maganda, bahala na ang Diyos sa taong yon. Hindi mo kailangang gumante. Hindi mo kailangang gumawa ng hindi maganda sa Kanya. Kaya ang sabi ng Bible, pay evil with good. Amen? Sa salita po ng Diyos, baliktad. Tayo po dito sa lupa, maniwala po kayo sa akin o hindi, dati basagulero kami, pag kami may hindi ka magandang ginawa sa amin, makakatikim ka talaga. Amen? Pero ngayon, pag may ginawa sa'yo, alam mo, ipanalangin mo na lang. Amen ba yun? Sabi ng Lord, the vengeance is mine. Amen? Kaya, huwag mong gawin yung trabaho ng Diyos. Amen? Hindi ikaw ang magbabago sa asawa mo. Hindi ikaw ang magbabago sa anak mo. Hindi ikaw ang magbabago sa kapamilya mo. Amen. Tingnan mo ang sabi ng 1 Corinthians 3:6-7. Sabi niya, Paul planted it, Apollos watered it, but God only make it grow. 1 Corinthians 3:6-7 tayo para makita natin. Amen. Hindi po ikaw ang magbabago sa asawa mo. Amen ba? Mga nanay, mga tatay, di ba, ganun po tayo kung minsan gusto mong baguhin yung isang tao. Amen. Sabi niya, so neither the one who plants, 6 muna tayo, 6. I planted the seed. This is Paul speaking. Apollos watered it, but God has been making it grow. And 7, sabi niya, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who make things grow. Ibig sabihin, ipapanalangin mo, gagabayan mo, pero ang Diyos pa rin ang magpapabago sa tao. Buhay po sa akin ito dahil alam ko sa buhay ko na hindi ako ang magbabago ng tao. I am here to preach the word of God to you. I am here to guide you, to pray for you, these pastors, these ministers. Nandito po kami para gabayan kayo. But it's only God who make things grow. Ang Diyos pa din, ikaw pa din at ang Lord ang magpapalago sa buhay mo. Yung lakad Kristiyano mo. Kasi kahit anong pilit mo sa tao, kung ayaw niya, hindi yan lalago. Amen. Nasubukan niyo ng tumulong sa taong ayaw lumago? Amen. Mawawala lang yung pasensya mo. Kaya importante, ipanalangin mo. Amen. Kaya lagi namin kuminsan, kaya feeling natin parang yung payo kung minsan ng mga lingkod ng Diyos, pag sinabi, Pastor, problema ko yung asawa ko, tapos kung ang sagot namin ipanalangin mo, hindi ibig sabihin na wala na tayong kayang gawin, kundi Diyos lang ang may kayang gawin na. At ang gagawin, ipanalangin mo para ang Diyos nang bumago sa Kanya. Masaya kaya yon? Kami po mag-asawa, nagsusumbungan kami sa Lord. May mga time na hindi kami magandang tawag dito, sitwasyon. Si Sister Alma mananalangin, ganoon din sa akin. So unang ikukonvict ng Lord na mag-sorry, kaming dalawa din. Pero syempre, mas mauuna pa rin po yung mga lalaki kasi mas mahal namin mga babae. Amen. Sa mga lalaki, amen. Kaya tanggapin na natin na ang buhay po natin, dapat tayo unang mapagpatawad. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya matuto po tayong lumuhod, umiyak, humingi ng tulong sa Panginoon. This is how we fight our battle. Amen? We run to God. We kneel to the Lord. We pray. We cry out to Lord. And we ask for help because that is how God can operate in our life. Alam niyo po, ang tunay ho na Kristyanismo, ang tunay po na
na kailangan po natin pag tayo may problema sa buhay, pananalangin. Dahil sa pananalangin, ikaw mismo binabago ka ng Diyos. Amen. That's why if you don't know what to do, anong gagawin? Pray. Sinong may mga time na hindi nila alam ang gagawin nila? Amen. You need to pray. Ang prayer mo, hindi niya tanggalin yung problema mo, kundi bigyan kanya ng wisdom para malagpasan yung problema mo. Amen. Ang kailangan natin kung minsan hindi mawala yung stress, kundi bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos at ng wisdom ng Lord. Amen. At sabi niya in verse 7, then you will experience God's peace. Pag nanalangin ka, anong kasunod? Kapayapaan ng Diyos, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. So the key to God's peace is prayer. It is genuine prayer, not manipulative prayer. Bigyan ko kayo ng example sa manipulative prayer. Sino po nasubukan mag-pray na ganito? O Lord, magpapakabait ako ngayong linggo, pero ibigay mo yung ganito. Sino nasubukan yon? Siyempre, ayaw nyo umamen. Pero nung umiti kayo, naintindihan ko na. Lahat tayo nasubukan yon. Amen. Pero hindi ganun ang relationship sa Lord. Pag sinabi mo yung genuine prayer, Lord, hindi ko po kayang magbago. Tulungan mo ko. That simple prayer can give you peace. Amen? Hindi kailangan mahaba. Ang importante, genuine, galing sa puso. Then you will experience God's peace. Ang sarap nun. Sino po dito gusto ng kapayapaan? Nagsabi na amen. Pansin nyo, hindi nabibili sa butika ang God's peace. Ang kapayapaan, amen. Which exceeds, sabi niya, balik mo nga doon, which exceeds anything we can understand. Kaya alam nyo, kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay nyo, if you have God's peace, patuloy pa rin ang buhay mo. Amen? That's number 1. Number 2, faith. Pakisabi po faith. In Tagalog, pananampalataya. Amen. So faith is a shield to protect against the enemy's attack. Kailangan po natin ng faith. In Ephesians 6:16, ang sabi niya dyan, in addition to all of this, hold up the shield of faith to stop, and the fiery arrows of the devil. Hold up. Ang sabi yun, hold up. Ibig sabihin, hawakan mo. Gamitin mo. Alam mo yung pananampalataya po, it is active, it's not passive. Pag sinabi na naniniwala ka sa Diyos, may ginagawa ka. Amen. Nandiyan po ba kayo? Ang paniniwala, hindi yung, naniniwala naman ako sa Diyos, pero wala kang ginagawa para magbago ka. Wala kang ginagawa para malapit ka sa Diyos. Faith is active. Pakisabi, faith is active. So sabi niya, hold up the shield of faith to stop. Kaya yung pananampalataya natin, the goal of faith here is to stop the lies of the enemy, the deception and the attacks of the enemy. Kaya po ganun kaimportante ang pananampalataya. Kailangan, gusto niyo pong mawala o kaya hindi niyo matigil yung mga atake ng kaaway sa buhay niyo. Sino may gusto magsabi na amen? You need to activate your faith. Kailangan po ma-activate yung faith natin. How? Sabi niya dito, hold up, panghawakan mo. Amen? Because it represents active trust in God. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos and His promises rather than passive belief. Hindi yung pag sinabi mo naniniwala ka sa Diyos, wala kang ginagawa. Amen? Pag naniniwala po tayo sa Diyos, ibig sabihin, tinuturuan mo yung sarili mo para magtiwala sa Diyos. Hindi yung pag sinabi mo, Lord, tinitiwala ka na sa'yo lahat. Tapos after nun, nag-aalala ka na naman. Amen. May trabaho kang gagawin. It is active. Amen. Ang tatahimik nyo na. Hindi ako galit, pinapaliwanag ko lang yung salita ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. So it represents active trust. Kaya kailangan po yung pagtitiwala natin sa Diyos, buhay. Amen? Pag sinabi mong, I believe that God is for me, para sa iyo ang Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Lord.
Kaya sabi niya dyan sa Hebrews 11:1, sa Tagalog, sabi niya, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay ng ating inaasahan. Sino may inaasahan sa Lord? Sino nananalangin sa Panginoon? So ilagay mo yung pananampalataya mo sa Diyos, wag sa trabaho mo, wag sa pera mo, wag sa kapitbahay mo, wag sa asawa mo, wag kung kani-kanino pa man. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Lord, sa Panginoon. Amen? Mag-a-abroad ka, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka mag-a-abroad or hindi ka pupunta sa ibang bansa dahil doon ka umaasa sa trabaho na yon. Umaasa ka sa Panginoon. It's just so happen gagamitin na lang yung pag-a-abroad. Amen? Magtatrabaho ka, ganun din. Magninegosyo ka, ganun din. Magsisimula ka ng pamilya, ganun din. Amen? Alam mo, ilang beses na po ako nakipag-usap sa ibang tao na nung sila nagpamilya, umaasa sila sa trabaho na lang nila. Hindi ko sinasabing huwag ka magtrabaho ha. Ang sinasabi ko, huwag kang umasa sa trabaho mo, umasa ka sa Panginoon. Kasi kung maasa ka sa trabaho mo, limitado ang trabaho mo. Amen. Anytime nga, pwede tayo matanggal sa trabaho eh. Amen ba yun? Amen. Ganon din sa negosyo. Pag umaasa ka sa negosyo mo, anytime pwede magsarang negosyo. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, yan ang hindi nagbabago. Kaya ang sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? Kaya ilagay natin ang pananampalataya natin sa Lord. So we need to declare the Word of God. Kaya alam niyo po, dapat alam mo ang salita ng Diyos. Dahil hindi mo alam kung anong lalabas sa bibig mo. Hindi mo alam kung anong idideklara mo kung hindi mo alam kung anong salita ng Diyos. Kaya sabi ng 2 Corinthians 4:13, ilagay mo, 2 Corinthians 4:13 in NIV translation, sabi niya dyan, we have the same faith. Sabi niya, it is written, I believe, therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith. Parehas ba tayo ng pananampalataya? Parehas ba tayo ng pinapaniwalaan? Amen. We also believe, therefore we speak. Alam mo, ang pananampalataya dapat nagsasalita yan. Hindi lamang po sa kaisipan, hindi lang sa isip. Amen. Ano yung mga sasabihin mo? Hindi, yung mga pangako po ng Diyos. May pinangahawakan ba kayong pangako ng Diyos? Kung wala pa, kailangan mong isipin, kailangan mong alamin yung mga pangako po ng Diyos. Isa po sa pangako ng Diyos na isa po sa binigay sa akin ng Lord nung ako nagsimula sa pananampalataya sa Kanya, hindi bilang pastor, kundi sa pananampalataya sa Kanya. Yung sabi niya sa Deuteronomy 31:8, ang sabi niya dyan, I will go before you. I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Binigay niya po sa akin ito nung kami bababa ng Nagilian. Kasi kami po mag-asawa, para malaman niyo, wala na po kaming planong bumaba ng Nagilian. Mahal na namin ang Baguio. Sabi nga ng asawa ko, hindi mo ko mapapababa, hindi mo ko mapapatira doon. Kasi po ito, Baguio girl to eh. Ayaw niya ng mainit. Amen. Pero sabi ko, tingnan mo ngayon, pag si Lord ang gumawa, sabi ko sa kanya. Pero ito ang pangako ng Diyos sa akin. Sabi niya, the Lord Himself goes before you. Alam mo nung binigay sa akin ng Diyos yan, sabi, Lord, naniniwala ako na wala man ako sa Nagilian, wala man kaming pagkakakitaan na una ka na sa akin. Dahil yan ang sabi mo, the Lord goes before you. Kaya huwag kayong mag-aalala pag may binigay na bagay ang Diyos na gagawin mo. Pag inutusan ka ng Panginoon, pag may instruction ng Lord, pag may bagong sisimulan ng Panginoon, yan ang message ng Lord sa atin. The Lord Himself goes before you. Hindi mo man alam kung ano yung future mo, but the Lord goes before you and He will be with you. Nauna na siya at sasamahan ka pa ng Panginoon. Alam mo anong masaya pag nauna ang Panginoon? Ibig sabihin, alam mo na magiging maganda yung mangyayari. Nasubukan niya na may handaan, tapos may isang tao sabi niya, mauna na ako doon para ayusin ko lahat. Para pagdating niyo, maayos na. Nasubukan niyo yung ganon? Parang ganon yung sinasabi ng Diyos dyan. Nauna na ako. Alam ko na yung ending. At sa journey mo na yon, naayos ko na, sasamahan pa kita. At sabi niya, I will never leave you nor forsake you.
Pag may pinanghahawakan kang salita ng Diyos, yung pananampalataya mo magpapatuloy. It is an active. Kaya pag dumaan ka man sa masikip, dumaan ka man sa hindi magaganda, ang sasabihin mo, my God will never leave me nor forsake me. Pag kami dumadaan kami sa hindi magagandang bagay, this is the thing that I always declare, that my God will never leave me. That my God will never forsake me. Lord, dinala mo ko dito. Ito ang sabi mong gagawin ko. Maniniwala ko na kaya mo kong itawid dito sa problemang to. Amen. So we need faith. Pakisabi faith. Declare the word. Kaya I encourage you, study your Bible. Start to read your Bible. Amen. Number 3, praise and worship. Kailangan marunong ka magpuri. Pakisabi magpuri. Nagpupuri na yung bata. Amen. Hallelujah. Psalm 149:6, basa, 1, 2, 3, go. May the praise of God be in their mouths, a double-edged sword in their hands. The praise of God be in their mouth. Marami pong tao ngayong kayang kumanta ng mga wordly song, ng mga rap music, ng mga kabastusan na kanta, pero hindi kayang kumanta ng kanta ng Panginoon. Amen. Kaya pang sabayan yan. Amen. Tingnan mo sa bar, pag tumugtog yung tama na yan. O, baka nga alam nyo rin yun eh. Amen. See? But when it comes to God, there's no praise in their mouth. Pag pagmumura, punong-puno. Sige, hindi ko na itutuloy, parang ayaw nyo to eh. Pero pag pagpupuri sa Panginoon, wala. Amen. Kaya tayo, pag nagpuri tayo, binubuksan natin yung bibig, hindi lang isip. Why? Because if you want to win your battle, you need to know how to praise God. Kaninang umaga, when I'm having my devotion, may isang kanta na talagang dinideclare ko. Alam niyo yung Yeshua, yung sinend ko dun sa worship song, sa worship team. Kaninang umaga, wala na akong pakialam sa kapitbahay namin kanina dun. Kumakanta ako, naririnig mo ba ako kanina dun? may lyrics yon. Sabi niya, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Paulit-ulit kong kinakanta yun sa bahay. Alam mo yun, parang may nabasag sa akin. Parang may pinaalala ang Lord na huwag kang mag-alala, I got you. I made the heavens and earth. Nothing is too hard for me. When you have the praise of God in your mouth, makikita mo yung pagbabago ng buhay mo. Kaya nga alam mo, number 1 requirement sa akin, if you want to change your life, change your playlist. Amen? Totoo to. Dapat wala ka. Kung ako lang tatanungin dapat wala ka ng kantang pinapakinggan na makamundo. Dati mahilig ako sa Chris Brown. Wala nang Chris Brown ngayon sa cellphone ko. Dati mahilig ako sa Slapshot. Mahilig ako sa parokya ni Edgar. Mahilig ako sa lahat. Pero simula nung bumalik ako sa Lord, sabi ko, praise and worship na lahat ng nasa cellphone ko. Because music is the one na inaalaw mo. Iyan lang yung bagay na inaalaw mo na hindi mo napapansin, ini-influensyahan ka niya. Kasi marami pong mga kanta na ang ganda ng beat pero ang bastos. Amen. Kaya kami, hindi namin pinapatugtog. Alam mo nung umuso yung apati-apati na yon? Pag binasa mo yung lyrics nung kabastusan. Did you know that? It's about one night stand. So dapat dapat binabantayan natin yung mga yan. Kasi kahit kuminsan tayo mismo mga magulang, di ba? Nangyayari nga sa amin ito pag nag-grocery kami. may mga sa CSI, di ba? Mamaya may tumutugtog, naaalala ko ito yung mga pinapakinggan ko dati. Kaya kuminsan, nagpapaalalahan kami, uy, ba't mo pa kinakanta? Amen? Ganon ang ginagawa ng music. Amen? Naalala ko nga dati, nung mga bata-bata kami nila, Pastor Bal, tinuturuan ako mag-bass ng mga yan. Ang kinutugtog ko nun, yung sa Slapshot pa. Nakakaya yung pinaggagawa ko na yun. Amen? Kaya, we should know how to praise and worship the Lord. May the praise of God be in their mouths. Kaya dapat marunong tayo magpuri. Hindi lang dito sa church, kundi sa bahay.
Ang sabi ng isang mga ngaral, kung sa church ka lang nagpupuri, ibig sabihin hindi ka worshiper. Because every day of your life, you need to worship God. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Because the spiritual life is not passive. It involves simultaneous action of praising God. Kailangan marunong tayo magpuri. Pag punong-puno ka ng problema, ang gawin mo magpuri. Amen. Wala ka ibang gagawin kundi manalangin. I-activate mo yung pananampalataya mo, magpuri ka. At alam mo sa pagpupuri, the more ka nagpupuri, the more mong pinapaalala sa sarili mo at sa kaaway kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Pag ikaw marunong ka magpuri, limitation will not come. Mawawala yung limitasyon. Mawawala yung negative thoughts. And everything na hindi nanggagaling sa Panginoon. Amen? So while actively engaging or defending against spiritual battles, kaya ang sabi po ng Psalm 22 verse 3, "But thou art holy, that inhabits the praises of Israel." Ang ibig sabihin po niyan, making praise is a vehicle for God's presence and power into your situation. The more ka nagpupuri, the more you invite God into your life. Amen? The more you invite God to do something in your situation. Nasubukan niyo na ba yung nag-worship ka, biglang, kanina malungkot ka tapos nag-iiba? Sino nakasubok nun? Malungkot ka, walang-wala ka, hindi naman nagbago yung problema mo. Pero after mo mag-worship, para kang na-recharge. Because you invite God in the midst of your problem. That's why you need to worship the Lord. Kailangan alam natin kung paano magpuri sa Lord. Amen. Kaya sabi niya, "Thou inhabits in the praises of His people." Kaya tayo maganda pag sa church. Amen. Dahil lahat tayo dito, anak ng Panginoon. Amen. Just imagine kung ikaw nga, grabe na yung nararamdaman mo na ibang bagay sa buhay mo pag ikaw nag-worship ka mag-isa mo. How much more pag dalawa? Pag tatlo? Pag apat, lima? 50, 70, 80, di ba? Kaya kung minsan bumubuhos ang gloria ng Panginoon. The tangible presence of God is present because He inhabits in the praises of His people. Gustong-gusto ng Panginoon na pag nagpupuri ang kanyang mga anak. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, matuto kang magpuri. Amen? Matututo tayo magpuri. Amen ba yon? Baguhin nyo na yung mga playlist nyo. Amen? Amen? Huwag na kayo maglalagay ng mga, mas lalo po sa may mga anak, makikiusap ako. Huwag niyong palakihin ng mga bata sa mga kanta na makamundo. Dahil hindi mo alam, malaking impluwensya yan sa buhay nila. Ako po, lumaki po ako ng music ko, rock music. Kasi ang rason ko, sila na ang nagagalit para sa akin. Yung music ko, wala kang maintindihan, puro ganun lang. Sabi ko, kaya ata ako lumaking puro. Amen. Huwag nyo na silang palakihin ng ganyan. Huwag nyo nang palakihin sa mga kantang hindi mabuti. Amen. Imagine mo kinakanta ng bata yung kantang pang-inuman. Batang-bata pa yan. Sige nga. O di lalaking ano yan? Amen. Amen. O yung mga hindi mga... Ayoko na nga ituloy. Basta naintindihan yung sinasabi ko. Amen. Kaya ako hindi ako natutuwa pag yung mga bata sinasabayan pa yung mga hindi magagandang kanta. Di ba iba, bibideo pa yan, popost pa yan. Nakakalungkot eh. Hindi natin nakikita na imbis na tulungan natin sila, ilayo natin sila, tayo ang gumagawa na magiging battle nila. Amen? Kaya mag-iingat po tayo ha. Hindi porket po, ganun din sa mga pinapanood nila, titignan nyo rin yan kasi meron din silang pinapanood eh. Di ba? Parang kunwari mo, harmless lang, pero hindi mo alam, grabe na pala yung ituturo. Ang ituro nyo sa kanila, magpuri sa Lord.
Amen? Kasi kung ano nakikita nila, yun yung kalalakihan nila. Yan ang pupuntahan ng buhay po nila. Amen? Palakpakan naman natin ng Lord. Last. Thank you, Lord. Number 4, obedience. Pakisabi, obedience. Ang sabi ng Luke 11:28, basahin natin sabay-sabay. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Sino may naririnig ng salita ng Diyos ngayon? Amen? Sabi niya, blessed rather are those who hear the word and obey it. Hindi sapat na marinig mo, dapat ginagawa natin. Amen. Kasi pag naririnig mo at hindi mo ginagawa, baliwala. The word bless is the one who hears the word and obey it. Dapat nakikita sa buhay natin yung ngaral dito, yung naririnig po natin. Amen. Kaya sabi po ng Deuteronomy 28:1-2, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above. So may paglago sa pagsunod sa Panginoon. There will be an increase if you obey God. Mga kapatid, ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi lamang po ito pang spiritual, kundi magbabago ng buhay mo. Amen. Tanggalin na natin sa kaisipan natin na pag sinabing Jesus Christ, God the Father, the Holy Spirit, tingin natin para sa mga relihiyoso lang na tao. Alam mo, hindi lang pang outside yan. It is inner. Ang goal po ng salita ng Diyos is to transform us. What good is it na itong Bible po na to, maraming nakasulat na salita ng Diyos kung hindi ka lang din babaguhin. Amen. Kaya ang goal ng Christianity, baguhin tayo. Amen po. May one time, may nagsabi sa akin, sige, pastor ka. Ha? Hindi sinulat ang Bible para sa akin lang. Amen. Alam mo, huwag niyong isipin na ang mga pastor lang ang binago ng Diyos dahil sa naging pastor. Hindi. Ang salita po ng Diyos para sa lahat. It's just so happen na nauna po kaming sumunod. Sigurado ko pag sumunod ka, kung ano nangyari sa amin, mangyayari rin sa iyo yun. Amen ba yun? Palakpakan naman natin ng Lord. So may pag-angat sa pagsunod sa Panginoon. Pakisabi may pag-angat. Kaya sabi niya in verse 2, you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Alam niyo po ba na sa pagsunod may pagpapala? Tayo hinahabol natin ng pera pero hindi mo alam kayang ibigay ng Diyos ang magandang buhay sa atin pag sumunod ka sa Kanya. Sometimes, hinahabol natin ang magandang relationship pero pag tinuwid mo ang relationship mo sa Panginoon, susunod na lang yung mga relationship mo sa anak mo, sa asawa mo, sa mga tao na sa paligid sa'yo. Amen? Ang unang babaguhin ng Diyos, ikaw, hindi ibang tao. Kaya dapat ang prayer natin, Lord, baguhin mo ko, hindi baguhin mo sila. That's self-righteousness. Amen. Kung dumating sa punto na ang prayer mo, Lord, baguhin mo sila, nagpangit ti ugali da, ganito. Alam mo, ikaw muna, tingnan mo muna, reflect your life. Amen. Kaya sometimes pag may nakikita akong hindi ko nagugustuhan, sabi ko, Lord, ganun din po ba ako? Kasi mamaya baka nananalangin ka, hindi mo alam, kagaya mo rin sila. Amen. That's hypocrisy. Sinasabi natin, ano na yung verse na yun, di ba? Yung binasa natin noong last Sunday. Nananalangin yung Pharisee. Sabi niya, Lord, buti pa ako. Hindi ako kagaya nila. Ano yun? Hanapin nyo ngayon. Gusto ko basahin natin yun. Nasa Hebrews ata yun eh. Hebrews 8, I think. Amen. Kaya alam mo, una dapat natin panalangin, Lord, tulungan mo kung makasunod sa'yo. Baguhin mo yung puso ko. Amen. Amen. Kaya kung may problema ka sa kapatid mo, sa asawa mo, sa ano, una mo yung panalangin, Lord, baguhin mo ko. Kasi pag binago yan, hindi ka nagbago, di wala rin kwenta. Amen ba yun? Kunwari, binago yung asawa mo, o ngayon, ikaw yung hindi nagbago, ano mangyayari? Away pa din yan. Ganon din sa pamilya nyo. Amen. Pwede ba natin maging panalangin sa gabi ngayon yon? Lord, baguhin mo ko. Tulungan mo ako makasunod sa iyo. Amen? Kaya po, God's power and God's blessing cannot be experienced until
you obey. Marami pong gustong maranasan ng pagpapala ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, but they don't want to obey. We need to obey. Pakisabi, obey. Ang pagpapala ng Diyos nasa pagsunod. Amen? So the enemy cannot use anything against you if you obey the Lord. Humihirap po, grumagrabe ang atake ng kaaway pag hindi ka sumusunod sa Diyos. The enemy cannot use anything against you if you obey the Lord. Bakit nagpo-prosper ang atake ng kaaway? Dahil marami pa siyang pwedeng gamitin sa'yo. Amen. Amen ba? Ako, ang prayer ko, Lord, please, wag mo kong hahayaan na may gamitin ng kaaway sa akin. Kaya kung alam mo kung nasaan ka o kaya saan ka nag-i-struggle, yan ang number one mo ilalapit sa Lord. Because the enemy cannot use anything against you if you obey the Lord. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 10:5, we are destroying sophisticated arguments, every exalted, proud thing that sets itself against true knowledge of God. Yung pagdalo po ninyo sa tahanan po ng Diyos, maganda yan. Pero hindi yan ang magbibigay sa atin ng totoo at mas buo na pagkakaintindi natin sa Diyos. Amen? Because spiritual highs will not keep you, will not sustain you. It is your daily encounter to the Lord, it is your daily devotion to the Lord that will keep you in your battles. Amen? Yan ang magbibigay sa atin ng victory. Kasi kailangan natin maintindihan sino ba ang Diyos, ano bang binigay ng Diyos, ano bang nakahanda para sa akin. Amen. Kaya lagi namin sinasabi, this church is a Bible-believing church. Basahin niyo yung Bible niyo, bumili kayo ng Bible. Amen. Kasi alam mo, yung pagbili mo ng Bible, pagbabasa mo ng salita ng Diyos, maraming ibibigay sa buhay mo yan. Kung minsan, mas mahal pa nga yung sapatos mo kaysa sa Bible. Amen. Yung damit natin, yung pagkain ng aso, yung gasolina ng motor mo. Amen. Yung gulong ng motor mo. Yung helmet mo. Baka nakaibo ka, di ba? Pero wala kang Bible. Hallelujah. Amen. Amen ba yun? Amen. Doon mo makikita bakit tayo kung minsan hindi nagiging magandang resulta ng buhay natin. Mali yung priority. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Kailangan marinyo yung isip mo para mas madali tayong sumunod sa Diyos. Ang hirap sumunod sa Diyos pag yung dati mong kaisipan dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Imagine mo, pastor na po ako, nagmumura pa din ako. Umiinom pa din ako. Sinasaktan ko yung asawa ko. Masaya ba yon? Hindi. Bakit? Your mind should be obedient to Christ. Dapat may makikitang pagbabago, uunahin ka ng Panginoon. Amen po ba yon? So our mind needs to be renewed in order to be obedient in Christ. Kaya sabi niya sa Romans 12:2, let God, sabi niya Romans 12:2, lagay mo nga itong Brother Lemon, let God transform you by the renewing of your mind. Importante po, matuto kang magpa-renew ng isip mo. Sabi niya, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will. So what do you allow in your life? Anong inaalaw mo sa buhay mo na mangyari? Inaalaw mo bang Panginoon na baguhin ka niya or hinahayaan mo lang na maging matigas ang puso natin? Amen? Kaya, kailangan baguhin yung isip. Pakisabi, babaguhin ko isip ko. Ipapabago ko sa Diyos. Amen? In conclusion, fight your battles according to God's word and power. Hindi natin kayang talunin ng kaaway na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi mo yan kaya sa sarili mong kakayanan. The word of the Lord contains all the weapons we need to overcome every battle and attack of the enemy. Hindi po pinangako ng Diyos ang buhay na walang problema. Pag may nagsabi sa inyo doon, tumakbo na kayo. Ang buhay po, may problema talaga yan. Sinabi niya yan sa John 16:3.
In this life, you will have many trials and sorrows. But take heart, I have overcome the world. Kaya kung pinangako ng Diyos, John 16:3, check natin kung nandyan. Kaya pag tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay, fight your battles with God. Fight your battles according to God's word and God's power. Amen? 16:33. Thank you, Jesus. Yan, I have told you these things so that in me you may have, anong gusto ng Lord? Peace. Kaya kung wala pang kapayapaan sa buhay mo ngayon, ibig sabihin, hindi pa si Lord ang in control sa buhay mo. Amen? Ang ibig sabihin ba ng peace, walang problema? Hindi. Even though you go through the shadow of death, even though you go through trials, there is peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Kaya sabi ng 1 John, last 2 verses, sabi niya, the one who does is sinful is of the devil. Kaya tayo, hindi na po tayo makasalanan, hindi na natin sinasadyang magkasala. Magkasala man tayo, ang una nating ginagawa, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon at hindi na natin ginagawa. We are now repentant. Because the devil has been sinning from the beginning. I-read mo to, Brother Raymar. But the reason the Son of God, that is Jesus, appeared was to destroy devil's work. Ano daw rason bakit dumating ang Panginoon? It is to destroy devil's work. Kaya wag mong hayaan na magtagumpay ang trabaho ng demonyo sa buhay mo. We need to fight our battle. We need to stand firm. Amen? Dahil ang ginawa ng Panginoon, the reason, doon tayo sa the reason, Brother Raymark, yun ay read na, the reason the Son of God appeared was to destroy devil's work. Iuwi niyo yung verse na yan. Ito ang dumating ang Diyos dahil gusto niyong wasakin ang gawa ng kaaway sa buhay ko. Amen? Pwede ba tayong tumayon lahat? Basahin natin yung last verse. Thank you, Lord. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Jesus answered them, I saw Satan fall like lightning from heaven. 19, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy and nothing will hurt you. Kaya pag ikaw, may battle ka sa buhay, ito sinabi ng Diyos, He gave us the authority to overcome every power of the enemy and nothing will hurt you. Kaya pag may battle po tayo, be with the Lord. Work with God's power. Amen? Alam mo, hindi lamang po ito para sa mga lingkod ng Panginoon. Para po ito sa lahat ng Kristiyano na nananampalataya sa Diyos. Amen? May nakuha po ba kayo sa gabing ito? Amen? Kaya po, habang tayo umaawit, I want you to claim the promises of God. Kung meron kang pinanghahawakan na pangako ng Diyos, or meron kang pinapanalangin na tingin mo imposible, ipanalangin mo sa Diyos yan. Ang sabi ng Lord, nothing is too hard for me. Amen? Okay ba yan? Ang sabi kanina, how to fight your battles? Be in prayer, in faith, declare the word, praise and worship, and obedience. So gagawin natin to. Una, magpupuri muna tayo sa Panginoon. At mamaya, we will pray and declare our faith. At paglabas nyo po dito, hindi natatapos dito, kundi susundin natin lahat ng Diyos. Amen? Come on, let's sing unto the Lord. Ito ba awit natin? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. This is how I fight My my battles. This is how I fight my battles.
This is how I fight my battles. This is how. Come on, open your mouth. This is how I fight my battles. May the praise of This God is be in how your I mouths today. fight my battles. This is how I fight my battles. This is It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord, that your Holy It Spirit may be with look us. like I'm surrounded, but Mga I'm nasa live, I want you to worship surrounded with us by today. Open your you. mouth. May the praise. It may of look God be in your like mouth I'm tonight. surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. Yes, Lord. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. Yes, Lord. We fight our battles with our mouth. This is how I fight my battles. It may look like It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. pwede ba tayo lahat pumikit? Manalangin tayo lahat sa Panginoon. Open your mouth. Let your prayer be heard tonight. Do not worry about anything. Instead, pray for about everything, sabi ng Panginoon. I pray that you will speak your fear, your worry to the Lord right now. Come on, pray unto Him. Come on, pray to the Lord. Yung mga bagay na naaalala mo ngayon. Yes, Lord. Come on, open your mouth, pray. Sa mga nasa live, come on, pray right now. Hindi mo kayang gawin lahat, kapatid. Ibigay natin sa Panginoon sa gabing ito. Yes, Lord. Let the prayer of your people be heard tonight. Thank you, Jesus. Yes, Lord, this is how we fight our battles. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, pray. Take what the enemy meant for evil and turn it for good. Turn it for good. Thank you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes, Lord. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle
Proverbs 18:10. Sa mga nasa live, type niyo po ito. Basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Ilagay mo sa NLT. Maganda yan sa NLT. 1, 2, 3, go. Basa. The The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. Jeremiah 29:11. Alam mo, tinuturuan ko po kayo magdeklara ng pangako ng Panginoon sa buhay ninyo. Thank you, Jesus, for I know the plans I have for you, says the Lord. The plans for your good and not of disaster, to give you a future and a hope. Psalm 23:4. Thank you, Lord. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod, your staff, protect and comfort me. Amen. So verse 1 yan. Maganda po yan sa verse 1. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Zephaniah 3:17. Thank you, Lord. Zephaniah 3:17. 1, 2, 3, go read. For the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in your gladness. With His love, He will calm you all your fears. He will rejoice over you with joyful song. Say amen to the word of God. Hallelujah. Alam mo yan ang mga pangako ng Diyos. Marami pong pangako ang Diyos sa Bible. But I want you to have this word of God tonight. Bitbitin niyo po ito. Dahil this year 2026, marami pong mga battles. There will be battles in our life. Yung iba, nagdaraan. Yung iba, kakatapos lang. Yung iba, nasa current pa lang na battle. So magkakaiba po yan. Pero tatandaan nyo, pagkasama natin ng Panginoon, nothing will harm you. Sabi ng Bible, if God is for me, who can be against me? At kung ngayon, pangangailangan ng kailangan mo, Romans 8:32. Thank you, Lord, for your word. Sino po dito may pangangailangan? Magsabi namin. Iuwi nyo to. Itong verse na to. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't also give us everything else. In Tagalog, pag binigay niya na yung bugtong niyang anak, ano pang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Amen? Alam mo, kailangan na matuto ng mga tao ng mga salita ng Diyos. Dahil dapat ito na ang lumalabas sa bibig natin at hindi na po kung ano-ano. Amen? Dahil hindi na po magiging maganda pa ang mundo, magiging pasama na ng pasama, kaya ang dapat natin panghawakan pangako ng Diyos. Amen? Sa may mga pangangailangan, Romans 8:32. Sa NIV, maganda yan. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also along with Him graciously give us all things. Hindi some, all things. Amen? Can we pray? Bow your head right now, and I will pray for you. Thank you, Lord. Lord, we thank you na tinuruan mo kami how to fight our battles tonight. Lord, sa mga nagdaraan po, Panginoon, ng pagsubok, ng sakit karamdaman, sa kakulangan, sa hindi magandang estado ng kanilang relasyon, o ano man po, Panginoong battle sa gabing ito. Lord, we pray and we declare that we will see a victory. Lord, you said in your word that you gave your Son. How, Lord, na hindi mo ibibigay? Imposible po, Panginoon, hindi mo na po kaya ibigay yung pangangailangan po ng bawat isa. Lord, we claim your promises in Romans 8:32. Lord, I pray and I declare that tonight, starting today, we always run to you, Lord, pag kami may pagsubok. Na una po namin gagawin ay manalangin. I-activate ang pananampalataya namin, Panginoon.
magpupuri po kami at susundin po namin ang iyong salita. Maraming salamat po sa lahat ng binitawan mong salita sa gabing ito, Panginoon. Naway itong mga salitang ito, Lord, ang magpatibay po sa amin, ang magbigay po sa amin ng direksyon this year, 2026. Lord, I pray and I declare that each and one of us, Panginoon, dito man po sa mga tao nandito sa church, sa nakikinig sa online, Lord, I pray na bawat isa po sa amin ay mananagumpay. Matatapos po namin ang year 2026 na kami po, Panginoon, ay kasama ka pa rin namin. Nagpupuri kami pa rin sa iyo, Panginoon. Ang pananampalataya namin ay matatag. Buo, Panginoon, ang aming mga pinapanalangin, Panginoon, ito makikita po namin. Lord, ililigtas mo, Panginoon, ang bawat isa sa anumang kapahamakan, sa anumang pong lie ng enemy, anumang pong deception ng kaaway, Panginoon. And Lord, and I declare tonight that we will learn to fight our battles with a godly weapon. Thank you, Lord, for exposing the enemy. Let God reign in our lives tonight. Lord, I thank you that you will continue, Lord, to prosper your people. Give them the desire to obey you, Lord. I pray that you will continue, Lord, to saturate them with your Holy Spirit. Holy Spirit, put that desire in their hearts. Change them. And help us, Lord, to trust in you and do not lean in our own understanding. We thank you, Lord. We honor you. We give back all the praises and glory to you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, upo muna po kayo para sa ating giving. So muli po, good evening po sa ating lahat. Medyo late po akong dumating kasi galing pa po akong dagupan. Short story lang po sa pagbibigay. Nung last month, sa aking enrollment, kulang po yung enrollment fee ko. So, nag-worries po ako doon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Nahiya naman ko kay tita na hihingi po ako sa kanila. So, na-realize ko na kapag nag-uwi talaga tayo kay Lord, ibibigay niya yung pangangailangan natin. So, yun lamang po. Let's stand and let's pray. So, Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito at na tagumpay po ang aming service po na sa gabing po ito, Lord God. Hallelujah. Ganun din po ang aming giving, Lord God. Hallelujah. Bless mo ang bawat magbibigay, Lord God. Hallelujah. Ang kanilang mga hanap buhay, Lord God, hallelujah, ay palaguin mo pa, Lord God, hallelujah, para sa iyong kingdom, Lord God, hallelujah. Ganun po, din po sa hindi po makapagbibigay, Lord God, hallelujah. Bigyan mo sila ng kalakasan para sa kanilang patuloy na pamumuhay, Lord God, ay maranasan po nila ang iyong pananampalataya, Lord God, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ibigay ng ating mga offerings sa ating Panginoon. Para po sa ating online giving, narito po ang ating online bank. Account number 14520000194. At sa mga magbibigay naman po through GCash, meron po tayong GCash number 0998-854-2040. At bukas po, meron po tayong prayer gathering. Mag-start po tayo 4:30 p.m. hanggang 5 p.m. Amen. Sinong na-bless ngayong gabing ito? Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Sarahan natin ang ating gawain sa panalangin. Yes, so God, thank you Lord God for this night, Panginoon. Maraming salamat Lord God. Dahil marami po kaming natutunan ngayong gabi, Lord God. Maraming salamat sa iyong salita, Lord God, na siyang magpapabago ng aming buhay, Panginoon, ng aming lifestyle, Panginoon. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang aming kasama, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, iniwan, Lord God, sa lahat po ng mga battles, Lord,
na kinaharap namin, Lord God, in the past days, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw ang Panginoon na hindi nagpabaya sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang siyang sumama ulit sa amin, Lord God. Protektahan niyo po kami, Lord. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang klase ng kapahamakan, O God. Hallelujah, Lord God, na makauwi po kami, Panginoon, na ligtas, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.